Nakakainis naman. Matumal, ha? Pero at least naka 5K ako kay sir. Tulik pa siguro yun. Parami yung lagi ko na pampatulog, eh. Habang naglalakad ay bigla akong natigilan. Nang makita ang dadaanan ko, ay ang masukal na daan papasok ng kakahuyan. Madilim doon at sadyang nakakatakot. May balita rin akong narinig na may aswang doon sa aming bayan. Patunay na ang dalawang kalalakihan na natagpo ang patay doon din sa gubat na yun. Ay, naku, paano ba to? Saan ako dadaan? Pag dumiretso ako, ang layo-layo lang iikutin ko. Pag dito, shortcut nga. Baka naman ma-shortcut din yung buhay ko dito, te. Ay, bahala na nga. Lord, alam ko marami akong kasalanan sa'yo, pero huwag niyo naman akong singilin sa madugong paraan. Bahala na. Kulang na lang ay umusal ako ng panalangin sa lahat ng lingwahe. Mabilis ang naging bawat hakbang ko habang yakap ng mahigpit ang bag ko. Hawak ang aking cellphone na siyang ginawa kong flashlight para makita ang dinadaanan ko. Ay, itlog mo! Tumalon yung puso ko, be. Naku, mananapak talaga ako ng babaeng may talok pag uwi ko. Hello, ano ka ba, Tonyo? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Lo, sabi ko lang hello eh. Nasa ka na ba? At FYI ha, Tanya. Tanya kasi bakla. Andito nga ako, sa shortcut dito sa Kakahuyan. Kaya nga nagulat ako nang mag-ring yung phone ko kasi nanginig ako sa takot. Eh bakit kasi dun ka nun dumaan? Baka mamaya makita ako ni Dodong doon. Alam mo naman kapag nakikita ako ng taong yon, lahat ng pwedeng tumitirik. Ayok na ayok kasi sa'yo yun. Iba din naman na alindog na isang Mercedes. O siya, tak, bilisan mo. Ay, nako. Sige na, bye. Lord. Lord, huwag mo akong gugulatin, ha? Lord, nervyosa ako. Ay! Ano yun? Napahinto ako sa paglalakad nang marinig kong gumagalaw ang makapal na halaman sa bandang kanan ko. At mula doon ay may narinig akong dalawang boses. Isang lalaki at isang babae. Kapwa humahalinghing at mukhang papunta na sila sa rurok ng tagumpay. Kahit hindi ko tignan, alam ko nang gumagawa ng milagro ang dalawa doon. Langya din tong trip netong mga to. Talagang dyan kayo sa Tahiban naghihimala. Akala ko aswang na yung nakikita ko dito. Milagro pala. Ano yun? Kasunod ng malakas na sigaw ng lalaki ay ang nakakatakot na angil mula sa tila isang mabangis na hayop. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko at parang pinako ako sa kinatatayuan dahil sa aking narinig. Matapos yun, ay sunod-sunod kong narinig ang nakakatakot na tunog na para bang may ngumunguya. Ay, umalis ka na dito, Mercedes, please. Nang sa wakas ay magawa kong ikilos ang mga paa ko, nagmadali ako. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa gumalaw na naman ang mga halaman, kaya napalingon ako. Tinapat ko ang ilaw ng cellphone sa parte ng pinanggalingan ng kaluskos at doon ko nakita ang isang kahindik-hindik na nilalang. Napalingon ito sa akin at... Aswang! May napanood ako sa TV kanina. Ang sabi ay may aswang daw na nakita sa isang probinsya sa Negros Occidental. Bigla kong naalala ang naging karanasan namin doon sa probinsya. Ang maganda at payapang lugar na yon, mababait ang mga tao at maganda ang tanawin. Sagana pagdating sa mga pananim. Sino bang mag-aakala na sa likod ng kagandahan ng lugar na yon ay may tinatagong lihim?
9 ng gabi ng Biyernes, katatapos lang namin maghapunan ng asawa ko nang maisipan kong isulat at ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol sa isang aswang. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, tawagin niyo na lang po akong Sed, short for Mercedes. 34 years old na ako ngayon, pero ang ilalahad kong kwento sa inyo ay nangyari ilang taon na ang nakaraan. Panahon ng eleksyon kung saan mahigpit ang laban ng 2 kumakandidatong barangay captain sa aming lugar. Ang akala ko noon ay sa umaga lang mainit ang mga tagpo dahil sa dikdikan na kampanya. Hindi ko akalain na mas marami akong matutuklasan na lihim sa pagkagat ng dilim. Paalala, ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay may mga eksena, pangyayari at paksa na hindi angkop sa mga bata. Mga kababayan, ilang taon na tayong nagtitiis sa paulit-ulit na hindi magagandang pamamalakad ng ating kapitan. Abay iba naman. Mga minamahal kong kababayan, hindi pa ako magangako. Gagawin ko lang. Ang problema ng ating barangay ay tutugunan ko. Sisiguraduhin ko sa inyo na ang inyong mangmando ay malalapitan ninyo na para magkaibigan at kapamilya. Kaya sa darating na eleksyon, ang inyo pong iboto, mando, hindi mando rogas, hindi magnanakaw. Shushu! Mando na yon. Mando. Hindi mandurugas. Yung totoo, magkano yung abot sa'yo? 1.5. Liit naman. Di man lang ginawang 2,000. Okay na yun. At least dito sisigaw ka lang, may 1.5 ka na. Hindi ko na kailangan tumuwad, no? Sa bagay. Tapos tatawaran ka pa matapos masarapan ng mga hinayupa? Kaya pala with feelings yung sigaw mo, te. Para may bonus nga na bigas at grocery. Ay, ano yan? Pa-relief goods? Ka na kasi kumontra. Tayo rin naman ang kakain nun. Mando. Hindi mandurugas. Matapos ang meeting de avance at nag-uwian na ang mga tao, naiwan doon ang mga inupahan na tagasigaw at palakpak ni Mando. Pagkatapos binayaran ng mga ito ng 1,500 pesos at isang malaking plastic na puno ng grocery. Iya, ikaw, anong ginagawa mo rin? Halika rito. Po? Ako? Oo, hindi ba't nakisigaw ka rin kanina? Opo. Ang lakas naman ng sigaw ko kanina eh. O ayan, para sa'yo. 2,000 yan ha. O Joyce, bigyan mo rin siya ng grocery. Ikaw si Mercedes, hindi pa. Ako nga ho. Gustong lumagpas sa noo ang isang kilay ko nang pag-abot nito sa akin ng pera, ay hindi nito binitawan agad ang kamay ko. Basang-basa ko sa mga mata ng matandang ito ang lagkit ng titig niya. Puno ng pagnanasa sa likod ng mga ngiti nito, habang ang magaspang nitong kamay ay panay ang himas sa kamay ko. Pagkatapos bumaba ang tingin sa dibdib ko. Hindi sa pagmamayabang, Madam Venus, medyo nabiyayaan tayo ng mayaman na hinaharap. Mabilis kong binawi ang kamay ko, saka nagpakita ng pilit at alanganin ng ngiti. Salamat ho, Mang Mando. Saka ho sa susunod, huwag niyo basta hinahawakan ang kamay ko. May bayad ho yan. Kada dampi ng palad ng lalaki sa balat ko, mahal ho. Tara na, Tanya. Mukhang type ka pa na matandang yun Alam ba niya trabaho mo, girl? Ayoko sa hukuluban na yun. Kung hindi dahil sa pera niya, hindi ko lalapitan yan, no? Oo nga, no? Napagkamalan ka pang tagapalakpak, Otot niya. Hindi ko siya iboboto kahit 10,000 yung ibigay niya sa akin, no? Excuse me. Nakalabas na kami ng court nang muli akong lumingon sa loob. Kasama ni Mando ang asawa nitong si Nerissa. May edad na ito at nasa 40 na. Pero ang mukha at katawan ay animo nasa 20 anyos lang. Ngunit sabi nga nila, kahit gaano kaganda at kaseksi ang babae, hindi pa rin yun sapat sa isang babaero na tulad ni Mando.
dahil ang hinayupak na matandang yun, habang nakatalikod ang asawa at pinagkukumpulan ng mga sipsip na taga-suporta niya, ang kamay ni Mando ay lihim na nakahawak sa puwet ni Joyce, ang batang-batang assistant nito. May araw din talaga sa akin yung matandang yan. May sinasabi ka ba? Ha? Oo, sabi ko bilisan na natin. Natirik na yung araw, be. Ang init. Nakasuot ng hapit na kulay pulang dress. Mababa ang neckline at labas ang mayaman kong hinaharap. Nakasuot ng mataas na sapatos, kuntodo makeup at kulay pula ang lipstick. Nakatambay ako sa gilid ng kalsada habang sukbit ang bag. Di kalayuan sa kinatatayuan ko ay naroon lang ang police station. Pasimple akong lumayo nang lumabas ang isang pulis. Napakunot noo ako habang inaaninag ang mukha nito. Sino yun? Mukhang bago ah. Aba, pogi. Mukhang opa. Punta kaya ako doon. Makikitsika lang ako kay sir. Ay, sige. Palapit pa lang ako nang tumingin sa akin ang bagong mukha ng pulis. Matamis ko siyang nginitian pagkatapos ay tumayo sa pintuan malapit sa presinto. Kilala ako ng mga pulis doon, maging ang mga staff. Hindi lang dahil sa malapit doon sa station ng barangay kung saan ako nakatira, kundi sa ilang beses na akong nagpalipas ng gabi sa selda. Hello, mga sir. Bago niyo ako i-interrogate, may lakad ho ako. May date kami ng jowa ko and bagong buhay na ako, no? At sino ka naman? Wow, makatanong ha. Ako po si Sed. Sir, short for Mercedes. Ikaw, Pogi, bago ka dito, no? Napakunot noo ako matapos hindi sagutin ng lalaki ang tanong ko at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Bigla kong nanliit sa mga tingin nito, parang hinuhusgahan pati kaluluwa ko. Oo, bago ako dito. Fernando Del Valle. Pero Fernan na lang itawag mo sa akin. Oh, ang yaman ng pangalan. Tunog tagapagmana ng kumpanya ang pangalan niyo, sir, ha? O ikaw, ano ka naman? Pokpok ka ba? Ayos diretsyon-diretso, ni hindi ka man lang nagdalawang isip sa tanong mo. Ako, pokpok? Mukha ba akong pokpok? Oo. Chief, itong bagong pulis nyo, ha? Matalim-talim ang dila, ano? Hindi ako pokpok. May date nga ako, di ba? Kakaloka. Sa ganitong oras, mag-alas 12 na ng gabi ah. Ba't nangingialam ka? Sa gusto naming mag-date ng hating gabi. Ay, naku, makaalis na nga lang dito. Nagmamadali akong umalis sa presinto. Mahirap at mukhang malakas ang radar ng isang yun. Dumiretso ako sa isang convenience store at bumili ng energy drink. Pabalik na ako sa pwesto ko nang tumunog bigla ang phone ko. Dali kong hinanap sa bag yun habang naglalakad. Oy, psst. Oy, Mercedes. Nahulog yung bag mo. Thank you. Dahil busy ako sa pagbabasa ng message ni Tanya, hindi ko na tinignan kung ano yung nahulog mula sa bag ko. Basta ko na lang kinuha ang inabot niya, habang ang mata ko ay nakapako sa screen ng phone. Maya-maya ay napalingon ako nang makita na may itim na kotse ang biglang pumarada sa di kalayuan. Nang makilala ko ang plate number, ay parang may lumabas na peso sign sa mata ko. Ayan na yung pera ko. Sige sir ha, dito na ako. Nandiyan na yung jowa ko. Halos tumakbo ako palapit ng sasakyan. Isang malapad na ngiti ang binigay ko sa lalaki. Ngumiti rin ito at hinalikan ako sa pisngi. Pagkatapos ay agad kong hinanda ang energy drink na binili ko kanina. Zari, doon tayo banda sa bukid. Madilim doon. Nanlaki ang mata ko nang makita ang hawak ko. Ito ang inabot sa akin ni Fernan kanina. Isang maliit na plastic na may lamang maliit na tabletas. Gusto kong batukan ang sarili ko dahil baka kasi nakahalata ang pulis na yun. Huwag naman sana. Yes, Madam Venus. Sa panlabas, isa po akong babaeng nagbibigay ng aliw.
Sa madaling salita, call girl, babaeng mababa ang lipad, etc. Yun ang akala ng lahat ng tao sa paligid ko. Bukod kay Tanya at kapatid ko, ang hindi alam ng lahat, sa tuwing may lalaking kumukuha ng serbisyo ko, matapos akong bayaran ng lalaking yon bago pa nila ako maggalaw o maikama, pinapatulog ko na sila at tumatakas ako. At yun po ang totoong trabaho ko, ang manloko at manggancho ng mga lalaki. Samantala habang busy sa pagmamaneho ang may edad na lalaking kasama ko, ay lihim kong nilagyan ng isang piraso ng maliit na tableta ang energy drink. Perfect. Ayos dito sa spot na pinili mo Madilim, walang tao. Pwede tayong magsisigaw dito. Ngumiti ako ng mas kaakit-akit sa lalaki. May edad na ito pero gwapo naman at mukhang malakas pa. Hanggang doon sa kinauupuan ko ay naaamoy ko ang pabango niya. Matapos nitong patayin ang makina ng sasakyan, ay agad pumihit paharap sa akin ang lalaki, sabay himas sa hita ko. Nagulat ako nang halikan ako sa labi. Nagpaubaya na muna ako at hinayaan ang kamay nitong maglakbay sa hita ko. Pero nang bumaba sa leeg ko ang halik nito at ang kamay niya ay nagtangkang pumasok sa loob ng dress ko, yun ang naging hudyat ko. Zaddy, wait lang. Wait, ano ba? Ikaw naman masyado ka mainit eh. Teka lang, pera muna. Bayad muna, syempre. Bayad, bago aksyon. Ayan, thank you. Saka alam ko, takam na takam ka na sa akin. Pero, ito, inom ka muna ng energy drink. Para makarami tayo, diba? Ayaw mo na? Ininom ng lalaki ang binigay ko at naubos pa nito yun. Pagkatapos ay agad akong sinunggaban ulit ng halik sa labi hanggang sa mahawakan nito ang dibdib ko. Makalipas ang ilang saglit, biglang bumagsak ang ulo nito sa balikat ko. Napangisi ako. Tulog na to. Tumalab na ang pampatulog na nilagay ko. Pagkatapos ay maingat itong inayos sa manibela. Bago umalis ay siniguro ko muna na humihinga pa siya. Check ko nga. Huminga naman siya. Very good. Bye, Daddy. Sayang, sarap ka pa namang humalik. Kaya lang, sorry. Hindi ko pinangarap na ikaw ang makauna sa flower ko. Bye-bye. Mabilis akong bumaba ng kotse at nagmamadaling naglakad palayo. Medyo mahabang kalye yon, kaya matagal-tagal ang lakaran. Hanggang sa halos mapatalon ako sa gulat nang may biglang umilaw sa likod ko. Nang humarap ako, ay doon pinatay ng tao ang ilaw. Nagulat ako nang makita si Fernan. Bago lumapit ay bumuntong hininga siya at umiling. Sir? Sir! Ano ginagawa mo dito? May nahabol ba kayong kriminal? Oo, meron eh. Oh, nakita mo naman. Kitang-kita ko. Mukhang ang aga nga natapos ng session niyo dun Ha? Ewan ko dyan sa jowa ko. Nakainom din naman kasi. Kaya iniwan mo. Hindi naman. May bibilin lang ako, kaya ako bumaba. Ito naman. Ganun ba? O, halika na, sumabay ka na. At doon din naman ako dadaan sa convenience store eh. Sumakay ka na sa motor ko. Hindi ko alam kung bakit ako kabado ng mga oras na yon. Pero sumama na rin ako kay Fernan para hindi ako mahalata. Habang sakay kami ng motor niya, sa halip na ibaba ako sa tapat ng convenience store ay dumiretso ito. Hoy, sir, lagpas na tayo! Doon tayo bibili. Nagtaka ako nang ihinto nito ang motor sa tapat ng presinto. Nang makababa ako ay saka ako biglang hinarap nito. Nakapurma lang mukha at galit. Pagkatapos ay may nilabas ito mula sa bulsa. 2 piraso ng tabletas. Drugstore, no? Po? Hindi, sir. Ano yan? Melatonin lang yan, oo. Shit. Kung ganun, tama nga yung hinala ko. Sir, patawarin niyo na ako, sir. Sir, kailangan lang po talaga ng kapatid ko ng pera, kaya ako siya nagawa eh. Sabi ni, ikaw yung modus, no? Pumasok ka dun sa loob. Jowa-jowa ka pa. Pinapatulog mo ang mga customer mo tapos tinanakawan mo.
Pumasok doon. Sir naman, makinig ka naman sa akin. Hindi ako magnanakaw. Wala akong nagawa nang hilahin ako ni Fernan sa loob at kinulong sa loob ng selda. Hindi naman ako bago doon. Ilang beses na rin akong nahuli at nakulong doon dahil sa parehong kaso. Ilang beses ko na rin sinasabi sa mga polis na hindi na ako uulit. Pero naroon pa rin ako. Sir, makinig ka sa akin. Hindi ko ninakaw yung pera. Kusa niyang binigay sa akin yun. Oo, sige na. Sleeping pills na yan. Pinatulog ko na siya. Pero hindi ako nagnakaw. Ayoko lang talagang magpagalaw. Malalaman namin yan kapag ka nagising yung biktima mo. Sir naman eh. Umaga na pero madilim pa rin ang paligid. 2 oras ang lumipas bago daw nagising ang customer na pinatulog ko. Nakahinga ko ng maluwag nang patunayan nito na hindi ako nagsisinungaling. Nang magharap kami ay humingi ako ng tawa dahil sa pagtakas at pagpapatulog ko sa kanya. Sinubukan ko ring ibalik ang pera nito pero tinanggihan ng lalaki. Laking pasasalamat ko nang hindi ito nagsampa ng kaso sa akin dahil ayaw daw ng lalaki na makarating sa asawa niya. Ano? Sabi na sa'yo eh. Pero mali pa rin yung ginagawa mo. Nananamantala ka ng tao. Oh. Ayaw mo palang magpagalaw. Bakit ka pumasok sa ganyang trabaho? Illegal ang prostitution dito sa atin. Alam mo ba yon? At mas lalong illegal ang ginagawa mong pagnanakaw. Sir naman. Ama ka na. Huwag mo na akong sermonan. Pinapaintindi ko lang sa'yo na mali ka. Paano kung natsyempohan mong pinatulog yung customer tapos hindi na nagising? Di sabit ka na at ikaw ang huling kasama. Damay ka na sa kaso. Nakailang beses ka nang nahuli pala di ka pala nadadala Alam mo na yun. Kailangan ko ng pera eh. Kailangan dumiskarte dahil mababa lang naman yung pinag-aralan ko eh. Maraming paraan para kumita ng pera nang hindi ka nag-aagrabyado ng ibang tao. Sorry na. O sige na, lumabas ka na. Hoy, umuwi ka na Palabas na sana ako ng presinto nang maalala ko ang dadaanan ko. 3:00 pa lang ng madaling araw. Bigla akong natakot na baka matsyempohan ko na naman ang aswang na nakita ko ilang linggo na ang nakalipas. Bigla akong bumalik at naupo sa silya. Oh, di ka pa uwi? Magpapaumaga na lang ako dito, sir. Baka makita ko na naman yung aswang na yun. Aswang? Oho, aswang. Babaeng aswang na nambibiktima ng mga lalaki. Sabi sa'yo, sir eh. Wak-wak yung tiyan at yung mga biktima niya, puro mga pogi. Gaya mo. Kaya ingat ka, ha? Paano niya naman naaakit yung mga biktima niya? Aba, ewan. Malay ko, sir. Hindi naman niya ako kalahi. Kakalok. Tsaka wala pa pong nakakaalam. Basta nagugulat na lang kami na may patay na tapos hindi rin kilala yung aswang. Nung nakita ko kasi siya, nasaan yung aswang siya eh, so hindi ko siya makilala. Ay di kung delikado pala, dumito ka na lang muna. Siya nga pala, baka may kilala ka dito na nagpapaupa. Medyo malayo kasi yung tinutuluyan ko eh. Meron, syempre. Doon sa bahay ng friend ko, kaso bahay lang talaga siya tapos kwarto yung uupahan mo. Okay na yun. Habang nag-uusap kami ni Fernan, sabay kaming napalingon nang makitang may dumaan na babae. Napakunot noo ako at nasundan ito ng tingin nang makilala ko. Si Nerissa, ang asawa ni Mang Mando. Mula sa kanto ay tumawid ito at naglakad palayo. Ha? Si Nerissa yun ah. Nerissa? Oo, yung asawa ni Mang Mando. Saan kayo pupunta yun? 3:00 na ng madaling araw eh. Bata naman nun. Di ba matanda na yung si Mang Mando? May edad na rin niya, nasa late 40s. Mukha lang talagang bata. Teka, balik tayo sa sinabi kong paupahan. Baka ayos ba ron? Oo naman. Makikita nyo mamaya. Habang iniikot ni Tanya si Fernan sa buong bahay, ako naman ay agad nagbihis matapos maligo. Nagpatayo ako ng buhok saka lumabas sa silid. Kitang-kita ko kung paano lumingon at bumawi ng tingin sa akin si Fernan at muling napalingon. Saka ako sinundan ng tingin. Aba, Mercedes, hindi ka ba matutulog, Aber? Kahit siguro mamaya. Nakatulog naman ako dun sa presinto. Ano nga? Siguro naman magtatanda ka na. Oo na. Sabon na ako dyan kay sir o wag mo nang dagdagan. Ay, naku, sir. Buti at napagsabihan mo yan. Sir, almusal na tayo.
Dito, kapag umupa ka, hindi mo na kailangan mamroblema sa pagkain. Alisin mo na yung sir. Fernan na lang. Okay. Mercedes, ikaw nang bahala sa kanya ha. At aasikasuhin ko na muna ang jowa ko dahil papasok na sa trabaho eh. Sige. Mas bagay sa'yo. Ha? Ang alin? Mas bagay sa'yo kapag wala kang make-up. Mas lalo kang gumaganda kapag ganyang simple lang yung suot mo. Hindi yung nakabuyang-yang yung katawan mo. Ano ba yan? Talaga? Oo nga. Habang kumakain kami ay napatingin kami sa labas matapos marinig ang malakas na campaign jingle ng mga nagbabahay-bahay na kandidato. Hindi na dapat namin papansinin yon dahil kumakain kami hanggang sa marinig namin ang boses ni Mang Mando. Tao po! Ang magandang umaga po! Oh, sino naman yun? Abay, sino pa? Hindi mga kandidatong pulpul na yan. Napilitan akong tumayo at sumunod naman sa akin si Fernan. Agad ngumiti sa akin si Mang Mando nang lumabas kami ng bahay. Agad itong nakipagkamay sa akin at gaya ng dati ay hindi na naman agad binitawan ng matandang manyakis na ito ang kamay ko. Magandang umaga, Iha. Mando nga pala sa darating na eleksyon, ha? Sige ho. Good morning. Mando po, wag niyo kakalimutan ha. Seth, mukhang may bagong lipat dito sa atin ha. Opo. Bagong pulis ho dito sa atin. Magandang umaga po. Ako si Nerissa, ang asawa ni Mando. Nice to meet you po. Napalingon ako kay Fernan nang pasimple itong tumayo sa pagitan ko at ni Mang Mando para mabitawan ng matanda ang kamay ko. Kaya napilitan din ng matanda na kamayan si Fernan. Nang umalis na si Nerissa at pumunta sa kabilang bahay, agad naming napansin ang paghahawak ng matandang lalaki sa bewang ng assistant nito na si Joyce. Pagkatapos ay may binulong. Ay, naku, babaero talaga tong matandang to. Harap-harapan. Nakita mo? Nandyan lang yung asawa. Sino ba yung hinahawakan niya sa bewang? Sino pa? Di yung kabit niyang bago. Paano mo naman nalaman? Sus, hello. Baka laman ako ng kalye. Kaya yung mga lihim ng mga yan, wala na yan. Booking ko na yan. Uy Mercedes, favor naman. Kung hindi ka matutulog, pwedeng ikaw ang mamalengke. Sige, sige. Samahan na kita. May mga kailangan din akong bilhin sa bayan eh. Pasado 10:00 na ng gabi. Nakabihis na ako at handa na akong lumabas. Simple lang ang suot ko. Tight jeans, sleeveless na top at nakatsinelas. Dahil nahuli ako ni Fernan, kailangan ko munang maglaylo sa panggagancho at maghanap ng bagong tatambayan. Eksaktong paglabas ko ng kwarto ay siyang labas din ni Tanya. Huli ka? Saan ang punta mo, ha? Ano yan? Bagong atake? Mukha kang magsisimba, ha? Sira, ano ka ba? May lakad ako ngayon, te. At saka, alam mo, bait-baitan muna yung peg natin ngayon, bakla. Najuli tayo ng pulis, te. Kaya, ang ating aura ngayon, nahanap ng bagong tatambayan. Ganon. Ay, nako, Sed. Kapag ikaw napahamak ka dyan sa ginagawa mo, ha? Tans, alam mo naman na, di ba? Kaya nga nag-aalala ko, eh. Malapit na tong matapos. Kalma ka lang. Sige na. Wala na ako sinabi. Basta ingatan mo yung sarili mo, ha? Ayoko lang dumating ang araw na mabalitaan ko na napahamak ka. Dala ko naman lagi yung taser gun at saka pepper spray ko, no? Magkikita ba kayo ng kapatid mo? Oo. Hintayin ko siya dun sa tagpuan namin. Palabas ako ng gate nang mula doon ay natanaw namin ni Tanya na lumabas ng bahay si Nerissa. Napaupo at nagtago pa kami sa gate nang dumaan ito sa tapat ng bahay. Dahan-dahan kaming sumilip at sinundan ng tingin ng babae nang maglakad ito papunta sa liblib na parte ng barangay namin. Saan na naman kaya yung punta nun? Nakita mo yung suot ni Nerissa? Ay, bawat hakbang tumataas ang laylayan ng suot. Nakakaloka. Kita na yung pundilyo ng panty at kuyukot. Ay, tamo, sana all, maputi. Sino ka dyan? Maputi ba yun? Parang ang may namumuong bagyo sa kuyukot nun. Ew, mas makinis at mas flawless pa nga ako dun eh. Pak. Langya ka talaga, te. Kuyukot up in the air. Kuyukot up
in the air. Kuyukot up in the air. Ganun ang peg. Ay, nako. Mukhang hindi lang si Mang Mando ang may ginagawang kababalaghan, ha? Aba! Oh, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo eh. Nang bumalik ang tingin namin sa bahay ni Mando, kitang-kita namin ni Tanya na dumating ang assistant ng matanda na si Joyce. Nagkatinginan kaming dalawa at nag-appear sa katumawa. Kitang-kita namin ang anino ng dalawa mula sa bintana na naghahalikan nito. Tindi rin itong si Joyce, ha? Parang tatay niya na yan. Nakakalokan, tibay na si Kura. Hayaan na natin sila sa mga trip nila sa buhay. Basta wag lang silang papahuli. Tapos, Lalabas ka pa? baka bukas na. Text ko na lang siya. Mukhang matagal lang ako maghihintay dun eh. Bili na lang tayo ng merienda sa convenience store. Mula sa bahay ay lumabas nga kami ni Tanya para bumili ng makakain sa convenience store. Pagdaan namin sa presinto ay eksakto naman na nasa labas si Fernan habang kausap ang mga kasama nitong pulis. Agad sumama ang tingin nito pagkakita sa akin. Oh, miss. Sana naman ang lakad mo. Ito, tamang hinala na naman. May bibilin lang ho kami. Mukha ba akong pipick up ng customer? Naninigurado lang ako. Ay, Fernando, baka iba na yung concern na yan. He, tumigil ka nga ha. Dito lang muna ako. Matapos namin bumili ng siopaw, chichirya at soft drinks, ay lumabas na rin kami agad. Malapit na ulit kami sa presinto nang may humintong kotse sa tapat namin. Napangiti si Tanya nang makilala ang driver. Ay, babe, alis tayo? Saan ang punta natin? Ay, sige. Aalis ka? Oo, nagyayaya. Sige. Manglaka ng pinto, ha? May extra susi naman si babe, kaya makakapasok kami mamaya. Okay? Oh, susi ng bahay. Nilak ko kasi yung pinto eh. Okay, ingat kayo. Bye, Jerome. Pagdaan ko sa presinto ay huminto muna ako doon para makipagkwentuhan. Ako lang mag-isa sa bahay at hindi pa naman ako inaantok. Mabuti na lang din at hindi busy sa presinto kaya may pagkakataon si Fernan na kausapin ako. Sino yun? Boyfriend ni Tanya. Bigla silang may lakad eh. Uuwi ka na ba? Oo, malamang. Ano pa bang gagawin ko dito? Ayan may nakabantay sa akin. Yung pagmumukha mo. Alam mo, para sa kabutihan mo rin yung sinasabi ko. Oo na nga, oo na. Naintindihan ko naman. Salamat ha, salamat. Uuwi ka na ba? O tara na, hatid na kita. Hindi na, kaya ko na to. Sigurado ka? Madalim sa dadaanan mo ha. Oo. Habang naglalakad ay kumabog ang dibdib ko sa takot matapos makita ang madilim na daan. Sana pala nagpahatid na lang ako kay Fernan. Maya-maya ay biglang may kumalos ko sa halamanan kaya bigla akong huminto sa paglalakad at dahan-dahang umatras. Pumikit ako at huminga ng malalim kasabay ng pagpapakalma ko sa aking sarili. Ipagpapatuloy ko na sana ang paglalakad ko nang biglang Oh my God! agad bumalis ang hakbang ko paatras at nang muli kong marinig ang pamilyar na kakilakilabot na angil na yon, nanginginig sa takot ang buong katawan ko. Gaya ng unang nangyari sa akin, nang biglang gumalaw muli ang makapal na halamanan, ay lumabas doon ang aswang at bahagyang nahagip ng liwanag mula sa isang bahay na nakasindi ang ilaw sa labas. Diyos ko, anong nilalang to? Para kung nakakita ng demonyo sa anyo ng isang taong insekto. Patusok at mahaba ang kanyang tenga. Ang mga mata niya ay malaki at bilog at nanlilisik. Matalas at mahaba ang mga ipin at kuko. May naaninag din akong antena na gaya ng sa insektong mantis sa parting ulo. Hindi ako sigurado, pero animo kasing kulay ng magkahalong green at brown ang balat nito. At tila may matalas na kung ano ang nasa bandang siko nito. Agad kong nabitawan ang pagkain na hawak ko at kumaripas ng takbo pabalik. Takot na takot ako. Nalaki ang mga mata ko nang makita na hinahabol ako ng aswang. Napahugulgul ako dahil pakiramdam ko mamamatay na ako anumang oras. Napakabilis nitong tumakbo at tumatalon din ito na parang tipaklong. Hanggang sa bigla akong madapa. Napaatras ako ng mabilis
nang bigla itong lumapit sa akin. Wag! Wag mo ko sasaktan! Wag! Mercedes, takbo! Fernan? Nang muling magpapatok si Fernan, ay doon ako tumayo at tumakbo. Nang makita ako ni Fernan, ay tumakbo din siya palapit sa akin at sinalubong ako ng yakap. Mabilis niya akong tinago sa likod at sunod-sunod na binaril ang aswang hanggang sa tuluyang nakatakas ito. Sed, ayos ka lang ba? Ha? Muntik na ako lapain ng aswang. Huwag ka na umiyak. Umalis na siya. Halika na, hatid na kita sa bahay ninyo. Lumingon ako sa paligid pero wala akong makita kung hindi kadiliman. Hawak ang flashlight habang naglalakad sa gitna ng kagubatan ay muli akong nakarinig ng nakakatakot na angil at sigaw ng isang lalaki. Ang aswang! Siya ko na may panibago na naman siyang biktima. Nasaan na ba ako? Paano ko napunta dito? Nasaan na si Fernan? Naglakad ako ng naglakad hanggang sa may marinig akong mabilis na mga yabag palapit sa akin. Kinalibutan ako sa aking narinig. Ang malakas na angil ng aswang. Palapit ito ng palapit hanggang sa marinig ko ang isang pamilyar na tinig. Fernan? Fernan! Nasaan ka, Fernan? Mercedes! Nagulat ako nang biglang may lumabas sa halamanan, kaya't natapat doon ang ilaw. Napaatras ako sa labis na pagkabigla nang biglang lumabas doon si Fernan na duguan ng leeg at tiyan. Kasunod nito ay walang iba kung hindi ang aswang. Kasabay ng pagsigaw ko at pagbalikwas ng bangon ay humahangos na pumasok ng kwarto si Fernan at Tanya. Nanginginig ang buong katawan ko at nanlalamig ang pawis. Tulala, habang unti-unting bumabalik sa isip ko ang nangyari kagabi. Napalingon na lang ako nang maupo sa gilid ng kama si Fernan. Sed, nandito ako. Kumalma ka. Bakla! Relax! Nandito ka na sa bahay. Doon pa lang ako lumingon sa paligid. Naroon na pala ako sa kwarto at maliwanag na rin sa labas. Pumikit ako at huminga ng malalim kasabay ng pagyakap ko sa mga tuhod ko at tumungo doon. Naramdaman ko na lang na may humahawak sa kamay ko. Nananaginip ka lang. Wala na yung aswang. Para totoo. Ikaw nakita kita. Duguan ka sa leeg, tapos sa tiyan, lumapit ka sa akin, tapos hinahabol ka ng aswang. Hindi yun totoo. Wala akong sugat oh. Malayong mangyayari yun dahil may pangontra ako sa aswang na suot ko palagi at saka may baril din ako. Takot ang mga aswang dito dahil gawa sa tanso ang bala. Ang mabuti pa, bumaba ka na dyan sa kama. Ayusin mo yung sarili mo. Maligo ka para naman paglabas mo, saktong luto na yung ulam, okay? Sabay na kayong kumain ni Fernan, ha? Anong oras na ba? Pasado 10:30. May pampatulog yung herbal tea na pinainom namin sa'yo kagabi dahil ayaw mo huminto ng pag-iyak eh. Kakaloka ka? Nag-aalala kami sa'yo, pinatulog ka namin. Hinabol ng mga pulis yung aswang pero mabilis na wala. Hay, Na-report na yung nangyaring insidente. Mamayang gabi magkakaroon ng manhunt operation laban doon sa aswang. kaya wag ka na mag-alala, okay? Salamat, Tans. Fernan, Sinunod ko ang sinabi ni Tanya. Matapos kong maligo at magbihis ay saka ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Fernan na kagagaling lang sa labas. Biglang kumalma ang kalooban ko nang ngumiti siya sa akin. Nang lumapit ito, parang bata na hinahaplos niya ako sa ulo, sabay hawak sa kamay ko at hila papunta sa kusina. Tara na, kaya na. ang bango. Mukhang masarap yan ah. Ay, true lalo bakla. Hindi mo kakayanin ang ulam natin ngayon. Fernan, magaling ka ba humigop at sumipsip? Natawa kaming dalawa dahil sa double meaning na sinabi ni Tanya. Napalingon ako sa hawak nitong mangkok na nilalagyan ng ulam. Ay napapailing na lang dahil sa kalokohan ng kaibigan ko. Oo naman. Ano ko ba? Secret talent ko kaya yun? Ahay, Bet! Sana ako nasisip-sip.
Ano ba kasi yung niluto mo? Tiyaran! Bubelyang baliko! Ano daw? Bubelyang baliko. Ginataang bubelyang baliko. As in, ginataang susong pilipit. Suso! As in snail ha, kaya ihanda niyo yung mga nguso niyo at tiyak na mamamagaya kakasip-sip ng laman. Kakaloka ka talaga, bakla. Kaya na. Lumipas ang araw na hindi ako halos lumalabas ng bahay. Sa kabila ng pagsisikap ni Tanya na aliwin ako, hindi ko pa rin magawang alisin sa isip ko ang mukha ng aswang. Hindi ka panipaniwala na may ganong klase ng nilalang na nabubuhay sa mundo kasama ang mga tao. Ayos ka lang ba? Uy, Fernan, bakit hindi ka naka-uniform? Day off ko kasi. Saka nagpalipat ako ng duty sa umaga para sa gabi. May lalaki kayong kasama dito, lalo na ikaw. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Paano mo nga pala nalaman na nasa panganib ako? Naririnig kita. Nung umalis ka sa presinto, hindi ko na rin maintindihan pero hindi ako mapakali. Nag-aalala ako sa'yo na uuwi ka na mag-isa, kaya yun, sinundan kita. Nung ko narinig yung mga sigaw mo, bukod sa'yo, nabanggit rin ng mga kasama mo yung tungkol sa aswang. May nakita ka bang bangkay ng lalaki? Naalala ko, narinig ko na may sumigaw munang lalaki tapos ako narinig yung aswang. Meron. Anak daw ng nakaupong kapitan yung biktima. Yun ba yung Mark? Si Mark? Hala. Kilala mo? Ha? Oo, actually, kilala ko siya kasi ex ko yun. Ex mo? As in, ex-boyfriend? Oo, ex-boyfriend ko yun. Pero, 3 years na kaming hiwalay nun. Minahal mo? Sakto lang. Wala namang seryosohan kasi alam niyo yung work ko eh. So, ibig sabihin, hanggang physical lang ang relasyon ninyo. Hanggang kama lang. O hindi Hindi nga kamo umabot sa kama. Hanggang ano lang, kiss, hawak, ganun, momol, ganyan. Pero wala naman nangyari sa amin eh. Wala pang nakapaghimala sa akin ng bonggang-bongga. Yeah, proud to say I'm virgin. Oh? Pero ang akala ko, totoong call girl ka. At parte ng modus mo, yung inuutakan mo yung mga customer. Hindi front ko lang yun. Hindi naman talaga ako nagpapagalaw eh. Nauli mo na naman ako eh, kaya sasabihin ko na sa'yo, okay? O hanggang halik lang, hawak, ganun. Kaya kinukuha ko muna yung bayad nila bago ko sila patulugin. Pangarap ko pa rin syempre na kung sino yung unang magiging lalaki sa buhay ko, edi siya yung mapapangasawa ko. Pero hindi ako nagnanakaw Nanloloko, pwede. Pero ganito ang ginagawa mo. Pwede ka naman maghanap ng matinong pagkakakitaan Gusto ko nung madali ang pera. Ayoko nang maranasan ulit yung matulog sa kalye dahil wala kaming bahay. Ayoko na ulit maranasan yung humahapdi yung sikmura ko sa kakainom ng tubig dahil wala akong makain. Ayoko na. Ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Taranasan mo yun? Oo. Maayos naman nun yung buhay namin eh. Hindi kami mayaman pero may sapat na pera sa bangko. Hindi nawawalan. Maayos yung trabaho ng parents ko. Kami ng kapatid ko nag-aaral sa maayos na eskwelahan. Hanggang dumating yung time na nagkasakit si mommy. Cancer. Lahat ng savings namin sa bangko napunta sa pagpapagamot niya. Tapos yung kaibigan ni dad nag-offer ng tulong. May alam daw siyang negosyo na kikita ng malaki. So yun, out of desperation, para lang madugtungan yung konting nalalabi sa amin, tinanggap niya yung tulong ng kaibigan niya. Pero sa kasamaang palad, tinakbo ng hayop niyang kaibigan yung pera namin. Kaya, ayun, kahit alam niyang may sakit si mami, namatay nun si mami. Makalipas ng ilang buwan. Tapos, ayun nga, makalipas yung ilang buwan, sumunod si daddy. Atake sa puso. Dinamdam niya yung pagkawala ng pera namin. Sinisi niya yung sarili niya. Kayo ng kapatid mo. Anong nangyari sa inyo pagkatapos? Nung panahon na yon, hindi ko alam na
Bukod sa problema namin kung saan kukuha ng gamot ni Mami at ibabayad sa ospital. Hindi nila sinabi sa amin na hindi na pala nakakahulog ng bahay. Kaya nung mawala si Daddy, 1 buwan yung lumipas, hinila na ng bangko yung bahay at saka lupa namin. Pati sasakyan. Yung mga kamag-anak namin na parang linta kung kumapit sa amin nung may pera pa kami. Ayun. Naglaho silang parang bula. Sa dami ng naitulog ng mga magulang ko sa kanila, ganun lang yung sinukli nila sa amin. Ni walang may gustong kumupkup sa amin. Tumira kami sa kalye. Ilang beses kaming muntikang maghahasa. Wala kaming ginawa kundi tumakbo. Hanggang sa may mabuting puso na tumulong sa amin. Dahil menor de edad pa ang kapatid ko nung panahon na yon, dinala siya sa DSWD bago dinala sa bahay ampunan. Ako naman, naipasok ng trabaho sa ampunan. Teka, paano ka naman napasok sa ganitong trabaho? Ayun, nung umalis kami sa ampunan, sinubukan namin magtrabaho sa factory, sa opisina. Tapos, ewan ko ba, lapitin talaga kami ng mga manyakis eh. Lagi kami nababastos ng kapatid ko. Siguro, dahil sa katawan ko, tingin sa amin ang ibang lalaki madaling bumigay. Kaya nagpakalayo-layo kami at napadpad dito. Nakita ko yung ibang prosti. Naisip ko, gaganti ako sa mga lalaking umabuso sa amin. Nanakawan ko rin sila gaya ng ginawa ng lalaking yun sa tatay ko. Sasamantalahin ko yung mga kahayukan nila. Hindi ko alam na ganyan pala kabigat yung nararamdaman mo. Pasensya na. Ayun. Past is past. Naiintindihan naman kita pero mali pa rin yung ginawa mo. Yung mga biktima mo, hindi naman sila may kasalanan sa'yo eh. Alam ko. Wala lang akong mapagbunto na ng galit sa mundo. Alam ko naman na may mahanap ka pang matinong trabaho. Tutulungan kita. Kaysa lumalabas ka sa gabi tapos may aswang. Baka nga hindi ka mapatay ng aswang pero makatsyempo ka naman ng manyak. Mapahama ka pa. Anong gagawin ko? May negosyo si Tanya, di ba? Bakit hindi ka na lang magpatulong sa kanya? Sa bagay. Sige, kakausapin ko siya. Uy, ba't natatawa ka dyan? Wala, may naisip lang ako. Ano yan? Mamang iniisip mo. Share mo na. Hindi, sa lahat ng mga pokpo kasi na nakilala ko, ikaw yung... Virgin? Oo naman, no? At proud ako doon. Ano, ginawa kong prize ng raffle tong Kifi ko? No way, no? Choosy pa rin ako. At gusto ko kung sino ang first ko, siya na yon. Siya na lang. Pinahanga mo ako, Sed. Napakatotoo mong tao. Malakas ang loob mo, pero marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo. Alam mo, lalamunin ka ng buhay ng mundo kapag hindi ka naging matatag. Napahinto kami sa pagkukwentuhan nang may marinig kaming 2 boses na nag-uusap sa gilid lang ng bakuran namin. Napakunot noo ako nang makilala ang mga ito. Nang sumilip ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita si Joyce at Mang Mando. Sino yun? Shh! Huwag ka maingay. Tara doon tayo sa kwarto. Pakinggan natin yung pinag-uusapan nila. Walang nagawa si Fernan nang hilahin ko siya sa kwarto. Doon sa nakasaradong bintana, mas malinaw naming naririnig ang usapan ng 2. Nung una, ay hindi nagsasalita ang mga ito. Kaya nang sumilip kami, ay nanlaki ang mga mata ko nang makitang naghahalikan ng 2. Oh, akala ko ba aalis yung asawa mo ngayon? Oo, maya-maya. Hintayin lang natin, darling. Darling naman eh. Alam mo, sabik na ako sa'yo.
1 linggo mo na kaya akong pinaghintay. Kapag naman sa araw, hindi naman tayo pwedeng maglambingan. Sorry na, darling ko. Hindi kasi umalis nitong mga huling gabi si Nerissa tapos nung una lumuwas kami ng Maynila. May babawi ako sa iyo, promise. Darling, ano kasi, wala na akong budget. Tapos may mga nakita akong alahas ni Nerissa dun sa kwarto nyo. Niinggit ako. Buy mo rin ako. Please. Kunin ko na lang yung mga alahas niya at ibibigay ko sa iyo. Paano pag nakahalata siya? Ako nang bahala doon. Hiwalayan mo na kasi yun, darling. Andito na nga ako eh. Konting tiis lang ha. Uy, ikaw ha. Napakababaero mo talaga. Nahuli kita nung isang beses. Iba yung tingin mo dito kay Mercedes. Pinagnanasahan mo yun, no? Huwag ka na magselos doon. Crush ko lamang yun. Nakita mo naman ang dibdib. Ang laki. Parang kasing ang sarap. Alam ko na. Nakakagigil. Tapos ang katawan. Perpekto ang hubog. Palit ang baywang. Tapos ang laki ng balakang at yung puwet. Ay, Diyos ko, palong-palo. Nakakainis ka na. Halatang takam na takam ka eh. Sira ulog matanda to ha. Relax. Hayaan mo lang sila. Hindi naman, darling. Crush ko lang nga yun. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Nang sumilip kaming dalawa ni Fernan, natakpan ko ang bibig ko sa gulat nang makita namin ang dalawa na nasa likod ng malaking puno at gumagawa ng milagro. Nagkatinginan kaming dalawa ni Fernan at natigilan. Napapikit na lang ako at natawa nang marinig ang parang pusang halinghing ni Joyce. Gusto mo sa labas tayo sa sala? Para kasing biglang uminit dito eh. Oo nga. Ang ingay ng pusa eh. Habang nagkakailangan kami ni Fernan dahil sa nasaksihan namin, bigla kaming natigilan nang may marinig na pamilyar na nakakatakot na angil. Ang aswang! Bigla akong nag-alala kay Joyce nang maalala na naroon ang dalawa at gumagawa pa rin ng milagro. Muli akong sumilip sa bintana pero wala na sa puno ang mga ito. Biglang nilak ni Fernan ang bintana, sabay hila rin sa akin. Napahiga kami sa kama, sabay siksik sa gilid. Sandali. Si Joy. Hindi niyo aswang. Tinakpan ni Fernan ang bibig ko, pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay ang posisyon namin. Nakadapa siya sa ibabaw ko at halos nakapatong na sa akin habang napakalapit ng mukha namin sa isa't isa. Lalo kong natigilan nang salubungin ni Fernan ang tingin ko. Huwag ka maingay. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan ang natahimik ang paligid. Maya-maya ay narinig na lang namin si Joyce at Mando na nagmamadaling umalis. Dahan-dahan tumayo at umalis sa ibabaw ko si Fernan. Nanatili pa kaming nakatingin sa isa't isa ng ilang sandali habang nakaluhod sa kama. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba. Okay ka lang? Ha? Oo. Ayos lang ako. Matulog ka na. Nakalak na yung mga bintana mo. Salamat ah. Good night. Kagagaling lang ng palengke ni Sed at Tanya. Papasok na sila sa kanilang barangay nang mamataan ang kalapit na presinto na tila may nangyayaring komosyon. Nagkatinginan kami ni Tanya. Pagkatapos ay tumawa, saka nagmamadaling pumunta doon. Pumesto kami sa bintana at doon ay nakiusi sa mga pangyayari. Miss, sandali. Liwanagin mo muna yung sinasabi ninyo. Paano kayo nanakawan? Sa bahay. Ilang araw ko nang napapansin na unti-unting nawawala ang mga alahas ko. May senyales ba na may nakapasok sa bahay ninyo na magnanakaw? May nasira bang pinto o kaya mga bintana? Wala ho. Basta nakita ko nilang sa jewelry box ko. Nawawala na sila. Ma'am, baka nawala nyo lang ho. Baka mamaya kung saan nyo lang nailagay o kaya nahulog nyo sa damit ninyo habang suot nyo. Yun nga ho ang sinasabi ko dyan sa asawa. Abay, ayaw maniwala. Hindi ko nawala yun. May kumuha talaga nun. Malakas ang kutob ko. Bakit hindi natin tulungan itong si Joyce? Mula nang magsimula ang kampanya, palagi na lang siyang naiiwan sa bahay kasama ang mga katulong. Joyce, may nakikita ka bang pumasok sa kwarto namin kapag wala kami? Wala naman.
Palagi kong kasama sila Manong sa baba at nag-aayos ng mga campaign materials. O kita mo na. Mang Mando, na-check nyo na ho ba yung mga gamit ng kasambahay ninyo? Tapos na ho. Wala naman kami nakita. Ito hong assistant ninyo. Pinuntahan na po namin ang bahay niya. Wala rin naman kami nakita. Yun naman pala eh. Ma'am, kailangan ho bago kayo magreklamo ay may sapat na kayong ebidensya. Mahirap yung basta-basta na lang tayo magbibintang. Baka kapag ka nagturo tayo tapos mali naman, baka mamaya tayo pa yung makasuhan. Ano? Narinig mo? Kaya umuwi na tayo at nakakahiya naman dito. Kapag nahuli ko talaga kung sino man ang nagnakaw na yan, kakalbuhin ko talaga siya. Natigilan ako nang mapalingon sa amin si Fernan. Ngumiti lang kami ni Tanya at kumaway sa kanya. Muli kaming napatingin kay Nerissa nang hawakan ito ang kamay ni Fernan. Pagkatapos ay biglang nagpabebe ng boses na parang naipit ang singit nito. Sir, thank you ha. Sa susunod pwede bang ikaw ang pumunta sa bahay para mag-imbestiga? Titignan ko ho. Sige ho. Sir, may i-report din pala ako sa inyo. Oh, Mercedes, ano yun? Kasi po, narinig ko kagabi yung aswang na dumaan na naman sa gilid ng bahay namin. Kailan ba mawawala yung aswang na yan? Dumadami na ho yung biktima dito eh. Bakit? May nakita na naman na patay. Oo, bali magnobyo. Mukhang pinatay muna yung babae tapos yung lalaki nakitang nakababa na yung shorts. Bakwak yung tiyan, pati yung leg eh. Kawawa naman. Ano ba nangyayari dito sa atin? Ang mabuti pa ay bumuo ako ng grupo ng mga kalalakihan na magro-ronda sa gabi. Dapat may dalang mga sibat at saka sulo para mapatay ang aswang na yan. Mano, bakit ka nakikialam sa ganyang gawain? Hindi ka naman nakaupo Hayaan mo na yung kapitan dyan ang gumawa niya. Kung itutuloy nyo ho yan, Mang Mando, makakabuti ho. Mas marami, mas madadali natin mapapatay ang aswang. Tama. Siya nga pala, may isa pa pala akong narinig kagabi bago dumating yung aswang. Ano yun? Marami na rin ho yatang ligaw na pusa dun sa papasok ng gubat eh. Aba, may narinig akong pusang humahalinghing kagabi. Ang iingay, hindi nga ako nakatulog. Yung isa sumisigaw pa. Kala ko may kumikiliti naman sa singit niya. Ay, naku, yung mga pusang yan. Baka naman nasobrahan ng kain ng bobelang baliko. Pusa? Mga ligaw na pusa. Ay, oho, mga ligaw na pusang gumagawa ng milagro sa gabi. Sige. Aalis na kami. Nirisahin ka na. Tumaas ang kilay ko nang tumingin sa akin ng masama si Joyce. Isang mata rin na tingin din ang sinagot ko dito. Nang makaalis na ang mga ito ay saka ko niyaya si Tanya na umuwi. Habang naglalakad ay pinagpatuloy namin ang pagkain ng puto. Hanggang sa humabol si Fernan. Sed, sandali lang. Oh, Fernan, ano, may sasabihin ka ba? Puto, gusto mo? Puto? Asawa niya. Aray, bakla ka. Malutong yung batok na yun masakit Ikaw kasi, muntik na namang magkasala yung bibig ko, kakasimba ko lang Simba? Ang manggagantyong gaya mo marunong magsimba? Excuse me, nagbagong buhay na ako. Telegebe, memete. He, o nga pala, bakit pala, Fernan? Yung tungkol sa reklamo ni Risa, hindi ba natin sasabihin yung mga narinig natin kagabi? Yun ba? Alam mo kung ako lang, wag na. Hayaan na natin sila. Problema nila yun. Parang nakukonsensya ako eh. Ito naman, maprinsipyo. Pag nakialam tayo dyan, baka mapag-initan tayo ni Mang Mando. May kapit yan na politiko dito. Sige ka, kakalipat mo lang dito, baka mamaya pag-initan ka ng mga yan. Sorry, hindi ko na matiis Usap lang kayo dyan, iihi lang ako. Sa bagay. Alam kong pulis ka, pero problema nilang mag-asawa yan. Sa kapag nanakaw ba yun, mismong si Mando yung kumuha at nagbigay sa kabit niya? Medyo nag-overthink lang. Biglang natigilan si Fernan nang lumingon at makita si Tanya. Nakatayo sa sulok, nalislis ang palda habang umiihi. Literal na natulala ito kaya natawa ko ng malakas nang mapagtanto ko kung bakit gano'n ang naging reaksyon nito. Sorry, hindi mo ba alam? Sorry, akala ko kasi nasabi ko sa'yo Transgender si Tanya. Nasa ira siya ng transition physically. Bobelia Kells pa lang ang napapagawa niya. Nag-iipon na nga pampagawa ng ng eme niya. Sorry.
Nagulat ako. Ano yan, Tanya? Mabilis itong tumakbo habang nagbaba ng palda. Namumutla at takot na takot. Mabilis itong nagtago sa likod ko at pagkatapos, may tinuro sa taliban kung saan ito umihi. Sa sobrang shock ni Tanya, ay hindi ito basta nakapagsalita. May patay doon! May patay doon! Nakakaloka! Napalingon kami ni Tanya nang pumasok sa bahay si Fernan. Kagagaling lang nito sa duty at sa isang tingin pa lang ay halatang pagod na ito. Ngumiti lang ito sa amin pagkatapos ay pumasok na sa kwarto. Napalingon ako kay Tanya nang kalabitin ako nito. Asikasuhin mo na! Lo, ba't ako? Jowa ba ako niyan? Uy, kunwari ka dyan, type mo naman. Hoy wala akong sinasabi. Sos, Mercedes. Ako ngayon, wag mo ako niloloko, ha? Basang-basa kita, girl. Type mo si mamang polis. Akala mo hindi kita nahuli kanina? Nakita kita, namboboso ka, books. O hindi Nakasilip ka doon sa pinto sa likod habang doon naliligo sa likod bahay si Fernan. Ano, kumakanta ka pa nga ng sabi mo, Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Oh, kaya mo ba to? Oh, ano, dito pa yun, Huwag ka nga maingay. Pero seryoso, na Polcano. Ang bait kasi. Tapos kahit na nalaman niya yung ginawa ko, hindi naman niya ako inusgahan. Green flag, te? Oh, anong pumipigil sa'yo at nag-iinarte ka pa dyan? Puntahan mo na, bakla ka. Baka madagit pa ng iba yan, lalo na ni Nerissa. Naku, sinasabi ko sa'yo. Nakita mo kung paano tingnan? Aba, girl, laway na laway si Akla sa mga skills ni mamang pulis. Pero trans, paano kapag nagalit siya pag nalaman niya yung totoo? Paano kung hulihin niya ako at ikulong kapag nalaman niya yung mga ginagawa ko? Said, huwag mo munang problemahin ang hindi pa problema. Kapag ganyan ka ng ganyan, hindi ka magiging masaya. At sigurado ako na kung nalaman lang niya, maiintindihan ka niya. Mabait si Fernan. Napatunayan mo na yarn. Sana nga. Kaya nga, humayo ka na at lumandi. Fernan, Sid, pasok. nakaka-istorbo ba ako? Hindi naman. Kumusta? Anong nangyari dun sa patay na nakita ni Tanya? Biktima rin ng aswang pero itong bangkay kanina, 3 araw na palang nawawala. Isa lang ang sinasabi ng mga kamag-anak ng mga biktima. Ang huling paalam daw sa kanila ay aalis at makikipagkita sa isang babae. Kailangan naming mahanap kung sino yung babaeng to. Ay, naku, kung sino man yan, sana mahuli na yan. Nakakapanlumo sa tuwing nakakakita ako ng pamilya ng biktima. Naaawa talaga ako eh. Bigla ka ulit na alala yung ilang ulit kang hinabol ng aswang. Nagpapasalamat ako na nakinig ka sa akin at hindi ka bumalik sa trabaho mo. Ayokong mabalitaan ka na lang na isa ka sa mga pinatay ng aswang. Kaya nga nandito na lang ako sa bahay. Tumutulong na lang ako sa mga pagbe-bake ng mga paninda ni Tanya. Ayun, siya nagpapasweldo sa akin. Salamat kasi nakinig ka sa akin. Wala eh. Malakas ka sa akin. Siya nga pala, nagluto ako ngayong gabi. Adobong baboy. May pakbit din. Ano, ikaw, ano gusto mo? Gulay na lang muna. Hindi ko pa kayang kumain ng karne ngayon eh. Sige. Paghahanda kita. Salamat. Palabas na ako ng kwarto ni Fernan at nabuksan ko na ang pinto nang mapahinto ako. Kumabog ang dibdib ko. May gusto kong gawin pero hindi ko alam kung tama. Natatakot ako. Kinakabahan. Ibang klase ng takot na may kasamang kilig kumpara sa nararamdaman ko noong makaharap ko ang aswang. Hanggang sa hindi na ako nag-isip. Eksakto namang tumayo si Fernan nang bigla akong pumihit pabalik. Sabay halik ng matagal sa kanyang labi. Nagulat ito. Hindi nakakibo. Maya-maya ay lumayo ako. Yung pagkain pala. Sandali lang. Saan ka pupunta? Sino naman ang may sabi sa'yo na pwede mo akong iwan pagkatapos ng ginawa mo? Pero, kasi yung pagkain. Hindi naman ako nagugutom eh. Nagulat ako nang ako naman ang sunggaban ng halik ni Fernan. Siyempre, Madam Venus, hindi na ako umarte at gumanti na rin ang halik sa pogi at macho mamang pulis na ito. Para akong matutunaw sa mga bisig niya
nang yakapin ako ng mahigpit at nagsalo kami sa isang mainit na sandali. Nang gabing yun ay pansamantala kaming nakatakas sa katotohanan na ang buhay namin ay pare-parehong nasa panganib dahil sa aswang. Alauna ng madaling araw nang bumangon ako. Pagkatapos ay kinuha ko ang phone ko at nag-type ng mensahe. Hindi naman ako naghintay ng matagal dahil mabilis na sumagot ang kausap ko sa text. Ayon dito ay naroon na siya sa napag-usapan naming lugar kaya agad akong nagbihis. Dala ko ang flashlight, ang aking taser gun, pepper spray at maliit na kutsilyo na gagawin kong pangdepensa sakaling salakayin ako ng aswang. Ate! Joyce, kanina ka pa? Hindi naman, ngayon lang. Nabenta ko na yung mga alahas, ate. Taga Maynila kaya lumuwas pa ako. Yung mga napagbentahan ko, nilagay ko na sa bank account natin. Malaki na ba yung naipon natin? Oo, sobra-sobra na nga kumpara sa ninakaw niya sa atin. Good. Pwede na tayong huminto. Tuloy yung plano natin sa mga susunod na araw. Sige ate, akong bahala. Kailangan masira natin ang pangalan ni Mando sa publiko. Siya'y nangunguna sa survey. Kapag nakaupo na siya bilang kapitan dito, mas marami siyang mananakaw. Maniwala ka sa akin, ngayon pa lang planado na niya yung gagawin niya. Hayop talaga yan. Pero ikaw ha? Aray ate, huwag ka na magmangurot. Bakit ka nagpagalaw doon? Hindi ka na nahiya, doon pa kayo talaga pumwesto malapit sa bahay? Parang nga marinig mo yung usapan namin Tsaka okay na yun. Chef kaya nun, kahit na thunders na, hindi na ako lugi, ha? Sige na, umuwi ka na. Sige, pupunta na ako sa tagpuan namin. May bibigay daw siyang pera sa akin saka bagong cellphone, tsaka laptop, tsaka bagong mga alas. Sayang din yun, no? Ay, sige na. Last na yan. Mag-iingat ka. Basta, relax ka lang, okay? Relax. Bukas magugulat ka na lang sa kakalat dito, sa barangay. Joyce, mag-iingat ka, ha? Oo, ate. Akong bahala. Sabay kaming pumasok ng barangay namin at naghiwalay na lang pagdating sa bahay ni Mando. Maya-maya ay natigilan ako sa paglalakad nang makita si Fernan. Seryoso ang mukha nito at halatang galit. May dala itong baril kahit nakapambahay. Maya-maya ay lumapit siya sa akin. Oh, saan ka galing? Pasado 1:30 na ng madaling araw Huwag mong sabihin bumalik ka na naman sa dati mong ginagawa. Ha? Hindi. Hindi ako bumalik sa trabaho ko. Nakipagkita lang ako sa kapatid ko. Yung totoo, Mercedes. Ayoko nagsisinungaling ka sa akin. Totoo yon kahit basahin mo pa yung text niya. Nang mabasa nito ang text message ni Joyce, ay saka pa lang ito nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay bigla akong niyakap nito ng mahigpit. Napangiti ako. Ramdam ko ang sinseridad ng pag-aalala nito. Sorry. Pasensya ka na kung nagalit ako. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Kumatok ako kanina sa kwarto mo pero nabutan kong bukas yun at wala ka sa loob. Naalala ko kaagad na baka makita mo yung aswang at mapahama ka. Kaya yun, lumabas ako, dala na yung baril ko. Sorry kung hindi na kita ginising. Ang akala ko kasi tulog ka na Saka dala ko naman ito Halika na nga. Umuwi na tayo. Malapit na kami sa bahay nang may bigla kaming marinig na boses ng isang babae. Sumigaw yun. Kasunod ng malakas na angil ng aswang. Agad kinasa ni Fernan ng baril. Pagkatapos ay tumakbo kami. Pagdating sa tapat ng bahay ay agad niya akong pinapasok. Huwag kang lalabas. Hintayin mo ako dyan. Mag-iingat ka. Nga pala, pagbalik mo may sasabihin ako sa'yo tungkol sa aswang. Ang kwento ni Fernan sa akin, mula doon sa bahay ay tumakbo ito papasok sa kakahuyan. Dala ang baril at flashlight. Hinanap kung saan ang pinanggagalingan ng boses ng babae. Mabilis na tumakbo si Fernan, palapit sa mga halaman na mabilis na gumagalaw. Sumuot siya doon pero nawala ang aswang, hanggang sa may lumabas mula sa likod ng malaking puno. Isang babaeng umiiyak. Nagulat si Fernan nang makilala ang babae. Ma'am Nerissa! Fernan! Tulungan mo ako! Yung aswang, hinahabol ako ng aswang! Sa siya nagpunta? Doon! Pumunta siya banda ron. Nagawa ko siyang iligaw kaya nakatakas ako. Nasaktan ho ba kayo? Hindi naman. Mabuti naman kung gano'n. Maraming salamat, Fernan, ha? Mabuti na lang at dumating ka.
Nagulat daw si Fernan nang bigla siyang yakapin ng babae. Sinubukan niyang ilayo ito, pero para daw itong tuko kung makayakap. Hanggang sa magtangka si Nerissa na halikan siya sa labi. Mabilis nilayo ni Fernan ang sarili at halos maitulak niya ito. Ano ba yung ginagawa ninyo? Gusto ko lang magpasalamat sa pagliligtas mo sa akin. Isang simpleng salamat, okay na ho ako. Hindi niyo ako kailangang halikan. Fernan, hindi mo ba ako gusto? May asawa na ho kayo. Eh ano, magsasaya lang naman tayo. Matagal na kitang pinagmamasdan, Fernan. Matagal ko nang gustong mapalapit sa'yo, kaya lang hindi ako makakuha ng pagkakataon. Wag na wag mong isipin ang asawa ko. Tanga yun. Walang alam ang manong yun. Ma'am, ginagalang ko ho kayo. Ganito, magkunwari na lang kayo na hindi nangyari to. Ang akala ni Fernan ay matatapos na yun doon. Nang paalis na raw siya, ay humabol si Nerissa at humarang sa daanan niya. At sa kanyang mismong harapan ay bigla daw naghubad ng damit ang babae. Pero sa halip na maakit, si Fernan pa daw ang nakaramdam ng panliliit. Sa inis niya ay napakamot daw siya sa liig at nailabas ang suot na kwintas. Nakakadismaya ka naman, ma'am. Tumatakbong po ng barangay ang asawa ninyo tapos heto kayo nakahubad sa harapan ko. May prinsipyo ho ako sa buhay. Hindi ko pinangarap na maging kabit at isa pa, may girlfriend na ho ako. At sino? Yung Seth? Ang babaeng mababa ang lipad na yon? Mas masahol pa siya kung tutuusin. Hindi niyo siya kilala kaya huwag kayong basta-basta lang mangungusga. At mas gusto kong pumatol sa isang gaya niya kaysa kagaya ninyo. Nagpapanggap na marangal at disente sa harap ng ibang tao pero nakakasuka naman yung ginagawa ninyo sa gabi. Pareho kayong mag-asawa. Hindi mawala ang kaba ko habang naghihintay sa pagbabalik ni Fernan. Takot na takot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng ilang biktima ng aswang. Naisip ko na pag-aralan ng tungkol sa aswang. Naganap ako sa internet base sa naalala kong itsura nito. Halos ilang araw din ang lumipas bago ko nahanap kung anong aswang yun. Ano nga ulit yung tawag sa ganong aswang? Mandarangkal. Ang Tagalog translation ng praying mantis. Ngayon naalala ko na. Kaya pala ganun yung itsura niya. Mukha siyang dambuhalang insekto. Pero itong aswang na to, mahilig siyang mang-akit ng lalaki. Magsisiping sila at kapag malapit na sila sa pinaka-climax ng ginagawa nila, dun siya magiging aswang, kakain at papatay niya yung partner niya. Di horror! Kaya pala karamihan ng biktima niya puro lalakwe. Hindi mo mahalata na aswang sila dahil sa araw nagtatago siya sa likod ng normal na anyong tao. Sa mukha ng isang napakagandang babae. Siyempre, pag maganda, madaling makaakit ng lalaki. Kaya medyo nag-aalala ako kay Fernan. Polis yun, may baril. Di ba sabi niya, takot sa baril ang aswang? Kaya, tiwala ka. Ganoon na lang ang gulat namin matapos biglang nabasag ang salamin sa bintana at pumasok doon ang aswang. Sa takot ay nagkahiwalay kaming napatakbo ni Tanya. Papasok sana ako sa kwarto ng mabilis nang nakahabol ang aswang at humarang sa harapan ko. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Ngayong nasa harapan ko ulit ito at mas maliwanag kong nakita ang nakakatakot niyang mukha. Anong ginawa mo kay Fernan? Nasaan siya? Napaatras ako at napaupo nang magtangka itong sunggaban ako. Mabilis akong gumapang papunta sa ilalim ng mesa. Napasigaw ako nang itaob nito yun. Nang muli akong sunggaban nito, ay mabilis kong nadampot ang silya at yun ang pinanggalang sa mga kamay nitong may matatalas na kuko. Muling nangalisag ang balahibo ko matapos nitong umangil sa harapan ko. Para akong makikipaglaban sa demonyo. Nang matabig ng aswang ang hawak ko na silya, ay nahawakan ako agad nito sa leeg at sinakal. Sasakmali na lang ako ng aswang nang bigla ko siyang sipain ng malakas sa tiyan sabay suntok kaya nakabitaw ito. Dinampot ko ulit ang isa pang silya at yun ang hinampas ko sa kanya ng malakas. Demonyo ka! Hindi mo ako mapapatay, gaga! Matapos matumba ng aswang ay agad akong tumakbo papunta sa sofa kung saan ko nakita ang pepper spray at taser ko. Pero bago pa ako makalapit doon ay nahawakan ako ng aswang sa paa at hinila palapit. Tanya,
Tumakbo ka sa labas, hanapin mo si Fernan. Mabilis ko siyang tinuhod ng malakas at 2 beses, kaya ito bahagyang bumitaw. Sinamantala ko yun at mabilis na gumapang, sabay dampot ng taser at dinikit yun sa aswang. Hindi ako sigurado kung tinablan ba ang aswang ng taser, pero nakita ko siyang nawala ng balanse. Matapos yun ay kinuha ko ang pepper spray at inisprayan ko ang malalaking mata nito. Doon sumigaw ng malakas ang aswang habang takip ang mata nito. Nagpagyewang-gewang. Dinampot ko ang kutsilyo para sana saksakin ng aswang pero mabilis itong nakatakas at tumakbo palabas gamit ang pinto. Hinang-hina na napasalampak ako ng upo sa sahig. Mercedes! Diyos ko! Mercedes! Salamat at buhay ka! Fernan! Si Sed! Mercedes! Akala ko may nangyari ng masama sa'yo eh. Pinahanap kita niya dahil ang akala ko nakit ka na ng aswang. Hindi ito sumagot. Mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang magkahalong takot at saya nito. Maya-maya ay hinalikan ako nito sa ulo, pagkatapos ay muli akong tinignan. Ikaw na nga ay nasa peligro pero kaligtasan ko pa rin yung iniisip mo. Okay lang ako. May hinala na ako kung sino ang aswang. Napangisi ako habang nanunood sa mga nangyayari. Dahil di kalayuan mula sa kinatatayuan ko, kasama si Tanya at Fernan, nakita kong nagkakagulo ang mag-asawang Mando at Nerissa. Yun ay matapos ipadala ni Joyce sa pamamagitan ng anonymous sender ang mga pictures ni Mando kasama ang iba't ibang babae. Sa restaurant, sa park, papasok ng motel, at sa huli ay doon mismo sa bahay ng dalawa. Kinuna ni Joyce ang sarili sa kama mismo ng dalawa habang tulog si Mando at wala silang saplot. Siyempre tinakpan ni Joyce ang mukha niya. Hayop kang lalaki ka! Nakakasuka ka! Sa mismong pamamahay natin, pinapasok mo ang babae mo? Mahal, hindi totoo yan. Edited lang ang mga yan. Sinisiraan lang ako ng mga kalaban ko sa politika. Kaya pala nawawala ang alahas at pera ko dahil ikaw mismo ang nagbibigay sa kabit mo. Hayop ka! Papatayin kita! Huwag kang maniwala sa kanila. Ikaw ang mahal ko. Manloloko ka! Nagtiwala ako sa'yo! Niloko mo ako! Mga kababayan! Ito ba ang ibaboto ninyo? Itong walang kuwentang lalaking ito? Hindi magandang huwaran dito sa lugar natin! Sabi ng isa pang manloloko. Pwe! Tak! Galing umarte ni Akla, oh! Ay! Pang-famas! Akala ko talaga sa gabi yung trabaho niya eh. Yun pala, iba-iba yung tinatrabaho. Iba rin. Matindi. Loves, buti hindi ka bumigay dyan sa balanding yan. Loves, sa'yo lang solve na ako. Mas di hamak naman na mas maganda ang katawan mo dyan at mas maganda ka. Hoy! Kayong dalawa ha? Speaking of utang na loob, hinaan nyo naman ang boses nyo. Parang palaging lumilin doon sa kwarto nyo at may dragon na lumalabas sa loob ha? Sorry, Tans. Hayaan mo na, Tanya. Bala ko na bumukod kami ni Sed eh. May nakita na akong bahay dyan sa may labasan malapit sa presinto. Ay nako, buti naman at magkaka-privacy naman kami ng jowa ko. Loves, una na ako May operation ba kami? Sige, mag-iingat ka ha. Yung pangako mo, babalik ka dito ng walang sugat o galos. Babalik ka ng buo. Pangako. Kinakabahan man para sa kaligtasan ni Fernan, wala akong magawa kung hindi ang pakawalan nito at hayaan gawin ang kanyang tungkulin bilang pulis. Bago tuluyang umalis, ay matagal akong hinalikan sa labi bago humalik pa sa noo ko. Ingat ka. I love you. I love you too. Nang makaalis si Fernan ay biglang nawala ang ngiti ko at agad kong kinuha ang phone. Nang biglang hawakan ni Tanya ang phone ko at binaba iyon. Nang tumingin ako sa kaibigan ko, bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Malungkot akong ngumiti at tinapik ito sa kamay. Huwag mo nang ituloy, please. Tanya, alam mo namang matagal ko nang hinintay to eh. Baka mapahama ka sa gagawin mo. Baka iyan pa yung dahilan para makulong kayo. Sed, maganda ang pangarap ni Fernan para sa inyo. Sasayangin mo lang ba yun? Paano yung mga magulang ko? Paano yung ginawa ni Mando sa kanila?
Hayaan mo ang batas ang sumingil sa kanya. Pulis si Fernan. Matutulungan ka niya. Maiintindihan ka niya. Pero gusto ko ako mismo ang pumatay sa kanya. Nang mga sandaling yon habang kinukumbinsi ako ng kaibigan ko, si Fernan naman ay dumiretso sa lokasyon kung saan magaganap ang operasyon nila. Pantalon, simpleng t-shirt, naka-basketball cap at rubber shoes. Sa halip na karaniwang uniforme ng polis ang suot niya. Ayon sa kanya, pagdating doon ay mag-isa siyang pumasok sa gubat. Normal na naglalakad at nakikiramdam. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakasalubong niya si Nerissa. Fernan? Oh, ma'am. Ano ang ginagawa niyo rito? Kani-kanina lang nandun kayo at nag-aaway kayo ni Mang Mando ah. Nagpapahangin lang. Nagpapalipas ng sama ng loob. Masakit sa akin na malaman na niloloko niya ako. Wag ko kayong mag-aalit ha. Kayo rin naman eh. Tama ka. Palabas ko lang yun. Wala akong karapatang magalit dahil ilang beses na rin ako nagloko. Kasalanan naman niya eh. Hindi niya napupunan ng pangangailangan ko. Kaya hinahanap ko yun sa ibang lalaki. Ganun ho ba? Fernan, nakipag-iwalay na ako kay Mando. Gusto kita. Gustong gusto kita. Iwanan mo na si Mercedes ho. Sumama ka na sa akin. Mas kaya kitang paligayahin. Marami akong pera. Lahat ng gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Talaga ho? O ano, tayo na? May tatanong lang muna sana ako sa inyo. Sige, kahit ano. Kilala niyo ho ba si Franco Del Valle? Naaalala niyo ho ba siya? Tumalim ang tingin ni Fernan nang biglang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Nerissa. Biglang naging mailap ang mata nito at agad bumawi ng tingin. Umatras ito nang humakbang palapit si Fernan. Hindi. Hindi ko siya kilala. Sige. Baka nakalimutan mo na rin kasi. 4 na taon nang nakakalipas, nakilala mo siya sa isang university na pinasukan niya. Tindera kasi isang tapsilugan. Ang pangalan mo pa nga doon Melissa Landicho. Kinaibigan mo siya. Nagkapalagayan kayo ng loob. Na-inlove sa'yo ang kapatid ko. May nangyari sa inyo at doon mo siya pinatay sa loob mismo ng kwarto niya. Naroon ako. Nakatalikod ka pero kitang-kita ko kung paano ka naging aswang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayop kang tibuhan niyo, ma. Ang tagal kitang hinanap. Marami ka ng buhay na kinuha dahil sa kayukan mo sa laban. Hindi ko kasalanan kung mahina sila. Kung madali silang matukso. Kasalanan pa nila? Animal ka ba? Hindi lang ang kapatid ko. Pati si Mercedes gusto mo rin patayin. Dahil sagabal siya sa plano ko. Gusto kitang makuha. Ikaw ang gusto kong ipalit kay Mando. Hindi mo mapatay si Mando dahil hindi niya naibibigay ang hinahanap ng katawan mo. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kesa magamit ang katawan ko ng demonyong kagaya mo. Kasabay ng pagpapaputok ng baril ay biglang tumalon si Nerissa sa makapal na halaman at narinig nila ang malakas na angil ng aswang. Tama ang hinala ni Fernan. Si Nerissa nga ang aswang. Habulin niyo! Doon! Mabilis na hinabol ng mga pulis ang aswang. Sumuot ito sa mga halaman, tumalon sa mga puno, pero hindi ito nilubayan ni na Fernan. Sa kakatakbo ng aswang ay nasukol siya ng mga pulis at napaligiran. Pinalibutan nila ito ng asin at bawang na may sanga ng sinukuan. Bukod doon ay pinaligiran pa nila ng insenso ito na may dinikdik na kamangyan. Umangil ng malakas ang aswang. Galit na galit ito at pilit silang inaabot pero hindi magawang makahakbang palabas ng bilog. Walang hiya ka, Fernan! Pakawalan mo ako rito! Ang tagal kong pinagplanuhan kung paano kita papatayin. Lahat ng pwedeng pangontra pinag-aralan ko na at lahat ng pwedeng makapatay sa'yo inalam ko. Ngayong kaharap na kita. Sa tunay mong anyo, pinatunayan mo lang sa akin na tama ang hinala ko. Ikaw nga talagang pumatay sa kapatid ko. Pakawalan mo ako rito! Hinubad ni Fernan ang suot na medalyon at hinawakan kasama ang baril. Matapos yun, ay inusal daw niya ang dasal sa Latin na tinuro ng isang magaling na albularyo sa pagputok ng baril niya. Isang beses, hanggang sa sunod-sunod na. Kasama ang iba pang polis, tinadtad nila ng bala ang aswang. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong bumagsak. Nung titigan ni Fernan ng aswang,
ay umagos ang kanyang luha. Franco, naipagkikita na rin kita sa wakas. Fernan! Tanya, teka, ba't nandito ka? Anong nangyayari? Naku, Fernan! Si Sed! Puntahan mo na sa bahay nila Mando! Tigilan mo! Diyos ko ah! Anong ibig mo sabihin? Malak nang patayin si Mang Mando ah! Ulitin mo nga ang mga sinabi mo. Kayo ang... Oo! Anak kami ni Nicolas de Guzman. Kinumbinsi mo si Dad na invest ang pera niya sa negosyo mo. Nangako ka, tapos tinakbo mo yung pera. Yung pera na sana ipapanggawat namin kay Mami. Sinamantala mo na desperado siya at pinakapit mo sa patalim. Oo, inakit kita. Pinirahan kita. At yung mga alahas na binibigay mo sa akin, binebenta ko yun. Mabawi lang namin yung perang ninakaw mo. At lahat ng sinabi mo at masamang plano mo ng pagnanakaw. Naka-file yon at isasubmit ko yon bilang ebidensya laban sa'yo. Hindi mo alam kung anong kailangan kong gawin para lang mahanap ka. Salamat sa 10 taon na lumipas at hindi mo na kami nakilala. At wala kang kaalam-alam na ang ginawa mong kabit ay ang anak ng kaibigang ninakawan mo. Huwag ka mag-alala, Mando. Nag-enjoy naman ako sa'yo eh. May binuga ka naman kahit matanda ka na. Pasensya na pero hindi talaga kita minahal. Pera lang talaga ang kailangan ko sa'yo. Ngayon ako na yung gusto ko. Sobra pa nga eh. Sa kulungan ka na pupulutin. Naiintindihan mo? Walang hiya kayong magkapatid. Ipapakulong ko kayo. Talaga? Sige nga, Mando. Ipakulong mo kami. Sige, magsumbong ka sa pulis para maungkat nila ang mga nakatagong kaso mo ng pagnanakaw. Nakapagtataka nga eh. Paano ka nakapag-file para kumandidato kahit na may mga kaso ka? Oo nga pala, no? Hindi na bago sa atin yun dito. Isusubo ko kayo sa asawa ko. Hindi ito palalagpasin ni Reza. Bobo! Alam mo kahit kailan, hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Ay wala ka pala nun. Oo nga. Akala mo ba ikaw lang ang naglolo ko? Pumapasok sa trabaho? Hoy, wala siyang trabaho, Mando. Dahil ang totoo niyan, gabi-gabi, iba't ibang lalaki ang kasiping niya sa gubat. Hindi totoo yan. Bakit? Masakit ba? Hindi mo matanggap na hindi lang ikaw ang makate sa relasyon nyo? Mas malandi sa akin yung asawa mo. At alam mo ba kung anong ginagawa niya sa mga lalaking yun pagkatapos? Ha? Pinapatay niya. Dahil si Nerissa, siya lang naman ang aswang, Mando. Isang mandarangkal ang babaeng kasiping at gabi-gabi mong katabi sa kama. Ha? Talaga, ate? Seryoso ka ba? Hindi totoo yan. Ang galing ng karma, no? Sa dami ng babae sa aswang ka pa napunta. Ang amazing. Mercedes, patawarin mo ko sa nagawa ko noon. Mag-usap tayo. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko noon. Naipit lang ako. Pareho kayo ng asawa mo. Mga sugo kayo ng impyerno. Patawad. Patawad. Papatawarin kita pag nagawa mong ibalik ang mga magulang ko. Patawarin niyo ako. Papatayin kita! Gaya ng pagpatay ng mga pulis sa asawa mong impakta! Mercedes, maghulos dili ka, iha. Ate, sadali lang, ate! Wala sa plano natin yan! Pwes ako, matagal ko ng plano to. Ate, uminahon ka. Di ba yung usapan lang kukuha tayo ng pera? Hanggang sa mabawi natin yung ninakaw niya. Tapos ipapakulong natin siya. Bakit?
Wala rin naman sa usapan. Nasalisihan niya si Dad at mamatay dahil sa sama ng loob. Namatay yung nanay ko sa halip na madugtungan yung buhay niya. Kahit konti, nawalan kami ng bahay. Tumira kaming magkapatid sa kalye. Natuto kaming magnakaw para mabuhay. At lahat ng yun, nagsimula dahil sa'yo! Ang kasalanan lang naman ng daddy ko. Masyado siyang mabait. At nagtiwala sa mandurugas na gaya mo. At hindi ako papayag na uupo ka sa posisyon para makapagnakaw ka ulit. Ate! Ate, wag! Sed! Wag! Bago ko pa makalabit ang gatilyo ay nahawakan na yun ni Fernan. Nang umangat sa kanya ang tingin ko ay sunod-sunod na umagos ang luha ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na humahagulgol ng iyak, Madam Venus. Huwag mo ipahamak sa sarili mo, Sed. Huwag mo ilagay ang batas sa kamay mo. Hayaan mo tulungan kita. Dahil sa kanya, kaya nauli na kami. Alam ko. Shh! Tahan na. Kinuha ni Fernan mula sa akin ang baril at mahigpit akong niyakap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang lahat ng sakit dahil sa pagkawala ng mga magulang ko. Loves, okay na sa'yo yung ganitong suha? Yan, ganyan. Ang ganda ng bahay natin, Labs, no? May mga binili pa ako sa labas. Bubuhatin na lang namin dito. Excited akong pumunta sa kusina at naghanda ng merienda para kay Fernan. Kakalipat lang namin sa bahay na pareho naming biniling mag-asawa. Bago kami kinasal, ay hinulug-hulugan na namin ito. Nakapagpundar na rin kami ng sasakyan. Nagsosyo kami ni Tanya ng negosyo na isang simpleng kainan na malapit na ring lumaki at maging isang ganap na malaking karinderya. Lahat ng yon ay nangyari halos mag-iisang taon na matapos makulong ni Mando. Bango naman yan, Loves. Uy, parang alam ko na yan Edi ano pa? Edi ginataang munggo. Sabi na nga ba? Patigim nga. Ang sarap. Sarap, pakis nga. Ay, mas masarap yung kiss. Ay, nako, Fernando, ayan ka na naman ha. Sa ganyan palagi nag-uumpis eh. Tapos naman sige na. Isang linggo mo na akong dinadayet dahil sa dalaw mo Huy, ano ka ba? Mataas pa yung sikat ng araw. Sa kami ginagawa pa tayo. Sige na nga. Pero mamaya humanda ka sa akin He, itong pulis na ito nga pakahilig. Sa'yo lang, my loves. Ikaw kasi. Sexy na, maganda pa, malambing pa. At masarap pa magluto. Kaya mahal na mahal kita Mahal na mahal din kita, Loves. Salamat dahil sinagip mo ko. Hindi lang sa aswang, kundi pati na rin sa pagkasira ng buhay ko. At salamat dahil tinanggap mo ko at minahal mo ko sa kabila ng nakaraan ko. Oy, sino ba naman ako para husgahan ka? Alam mo, biktima ka lang din ng taong mapanglamang sa kapwa. Ginawa mo yun para mabuhay kayong magkapatid. Pinahanga mo nga ako dahil hindi mo pinabayaan si Joyce. Nagpakananay ka para sa kanya. Pero nagsisisi ako na hinayaan ko siyang gamitin ni Mando. Sabi nga ng kapatid mo, masarap daw kahit thunders. Mabuti pa, kumain na muna tayo para matulungan kita sa pag-aayos nitong mga bagong furnitures. Ay, may binigay palang ulam si Tanya kanina, Loves. Yung paborito natin. Ayun, ilagay ko na sa rep para hindi masira. Naliligo ka kasi nung dumating siya kanina Talaga? Anong ulam yan? Bubeli ang balik ko. Hindi naging madali para sa akin ang makalimot at magpatawad, Madam Venus. Lalo na at naghirap kami dahil sa pagiging makasarili ng ibang tao. Pero ngayon ay natutunan ko ng ipasa Diyos ang lahat. Inalis ko na ang galit sa puso ko. Tuluyan ko ng tinalikuran ng mga iligal na gawain.
Hindi na ako naloloko ng mga tao para lang magkapera. Kung hindi ko nakilala si Fernan, siguro gaya ni Mando, ay nakulong na rin ako ng tuluyan. Minsan nga, naisip ko, galit na galit ako sa ginawa ni Mando sa amin. Pero hindi ko naisip na ang labis na kinagagalit ko sa kanya ay siyang ginawa ko rin sa iba. Sadyang nasa huli talaga ang pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pangalawang pagkakataong binigay niya sa akin. Sana ay may napulot kayong magandang aral sa aking kwento. Para sa inyong mga tagapakinig, naranasan niyo na rin bang maloko ng isang taong labis niyong pinagkatiwalaan? Hanggang dito na lamang at more power sa inyong lahat sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Sed.